Welcome sa Podchrist, ang kwentuhang si Kristo ang bida. Here at Podchrist, we will talk about the brewing issues in the life of a youth nowadays over a cup of good coffee. Kape, kwento, Kristo. Congratulations sa mga magsisipagtapos ngayong taon at sa mga mag-move up at may mga honors. Ang Podchrist team ay proud sa inyo. Pero after graduation, what's next? May mga plans and goals na bang nakalatag? Nako, pag-usapan natin yan sa ating episode today. Pero bago yan, ay makakasama natin ang isang kabataan from House of the Lord, Mekawayan, na nasa kanyang graduating season. Let us all welcome ang future hotel restaurant manager / owner ng House of the Lord, Mekawayan. Let us all welcome Lawrence Arenas. Magandang morning sa iyo, Lawrence. Good morning then to our dearest host. And also, it's an honor to be part of this event. Grabe Thank naman. you so much. Hindi ka ba yung nararamdaman ko actually? I feel so excited kasi ilang araw ko na itong iniisip. Yeah. And also, hindi ko alam kung ano mangyayari, hindi ko alam kung ano yung sasabihin. But I'm so thankful that I'm here right now. Yeah. So, Lawrence, kumusta naman ang feeling ng graduating? Ayun. Well, so far, tawag doon, nakaka-pressure actually. Then, I can't imagine na for a long years, eto na yon. Alam mo yun, na dati papasok lang ako, nag-enroll ako, pumasok ako, tapos Bilis ng panahon, no? Ang bilis talaga ng panahon. Actually, sabi ko, pagpasok ko sa school ko, ano ba yan? Mahaba ba na namang years to? But, alam mo yun, in one click, napasa ko yung 4th year, mapapasa ko yung 4th year, Yeah. konting kembot na lang and I'll be there. Yan, kagaya ng tanong natin kanina dun sa ating mga kabataan sa He Said, We Say, no? Kung meron na ba silang plano after graduation. Ikaw ba, Lawrence? What's next for you after graduation? For me, yung susunod sa akin, actually, up until now, wala pa siyang malinis na plano. But, pinapahalagahan ko talaga yung everyday devotion. Pinagpipray ko, iniiyak ko, na Lord, no matter what happen, ano man yung mangyari, ano man yung mga bumagsak, ikaw pa rin at ikaw yung nakakaalam ng future ko. Doon na meron ng mga plano, nakukuha na experience, or I'll try, I'll even na kukuha ng mga Simon's book, tapos kukuha ng mga experience, 1-year experience, then kukuha na ako ng mga ibang requirements para sumampa ng crochet. Pero currently, si Lawrence ay nasa kanyang internship, tama Yeah. ba? So, kumusta ang feeling ng pagiging intern? Well, probably sobra talagang iba when it comes sa pag-aaral and also sa totoong harap ng buhay. Doon na, there's a part na ititreat ka as a student, but iba talaga pag umaharap ka na sa tao. Alam mo yun, titignan ka ulo hanggang paa. Even though na hindi nila alam yung mga sitwasyon nyo sa buhay, pero walang choice kundi lumaban, even though nakulang sa tulog, even though na alam mo yun, pagod, frustrated, pero still hoping and holding tightly kay Lord. And knowing na hospitality management yung kurso mo, tama? Yeah. No, kailangan talaga hospitable, Yeah, of always course. smiling, kahit yung mga clients or yung mga nakakaharap mo, minsan masungit, di ba may So, mga totoo ganon? No, pero kailangan you stay calm and collected, correct? Totoo. Oo. Pero alam mo, Lawrence, no, sabi nila, ewan ko kung narinig mo na to, no, may mga kasabihan kasi na kapag graduating daw, takaw aksidente. Yan. Naniniwala ka ba dito sa ganitong klaseng pamahiin? Ano masasabi mo dyan? Actually, for me, hindi naman sa pangbabash yung mga matatanda, no? Actually, usually talaga, yun yung mga bagay na madalas kong naririnig, even sa mga magulang ko. Pero for me kasi, hindi ako naniniwala sa ganong norms. Naging normal na kasi sa ating mga Pilipino na pag-graduating ka, even pag-graduating ng elementary, ng college, ng senior high school, malapit ka sa aksidente. Ang sa akin lang naman, no one can knows. No one knows. No one knows na makakaalam ng future ko, which is Correct. me and God lang naman talaga. And also, ang laking impact niya kasi yung simpleng salita na yon, napangahawakan even yung mga bata na nag-iiwan na ano pong mangyayari pag sinuway ko to. Basta sumunod ka na lang, sabi, wala namang masamang mangyayari, which is may masamang nangyayari hanggang pagtanda mo, dala-dala mo yung kasabihan na yun.
Oo. Alam mo, totoo yan, no? Kasi parang iniisip ng iba, wala namang mawawala kung ikaw ay susunod na lang. Yeah. But in reality, may nawawala eh. Kasi parang iniaasa mo na yung iyong future, yung iyong buhay sa isang kasabihan over dun sa iyong faith, sa iyong pananampalataya, at sa kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa iyong buhay. Totoo. No? Pero eto na, let's be serious na. After breaking the ice, let's go and dig into our topic. Ano ba yung mga struggles, no, na pinagdaanan ni Lawrence bilang isang estudyante? At paano nakatulong yung faith mo para malagpasan yung mga struggles ito as a student? Actually, tawag doon, when it comes to struggle ko sa pag-aaral, parang normal lang siya eh. Normal lang siya na mahihirapan ka, na hindi ka makakapasok sa deadline, na may mga times na miscommunication when it comes on group. Pero pinaka naging mahirap sa akin talaga itong OJT. Kasi tawag dun eh, doon na part siya ng pag-aaral eh. Kasi isa siya sa mga step na para makagraduate ka. Pero ito talaga ako nahirapan. Kasi hindi, tawag doon, bukod sa pakikisalamuha sa ibang tao, syempre kailangan mo rin ingatan yung sasabihin mo sa owner, sa mga head sa'yo, tapos sa mga makakasalumuha mo. Kasi, alam mo yun, unlike sa school, na kaya mong pakiusapan, kagaya nga ng sabi kanina, pwede kang malate, pero iba talaga pag sa work, iba talaga sa industry. Doon na mga nakaraan, nahirapan ako kasi tawag doon communication. Communication yung nahirapan ako kasi ako as a leader, hindi ko akalain na nadala ko siya hanggang doon sa OJT. Tapos ako yung nakikipag-communicate, tapos nakakapagod. Nakakapagod siya totally, nakaka-frustrate. Tapos may mga iba nakakapansin na, oo, leadership. Pero sa kabila nun, minsan, alam mo yun, nakakapanghina ng loob. Tapos kay Lord ka na lang talaga kumakapit. Let's talk about the financial struggle ng isang estudyante. Di ba? Alam naman natin na, alam mo yun, hindi naman ganun ka-well off yung life, di ba? Lalo na sa inyo. Na nakita ko na eh. Alam ko eh. Paano yun, no? Kasi ito yung pangarap mo, tapos ito lang yung pera ninyo. Paano nyo gina-juggle yun? Tapos meron ka pang kapatid, di ba, na nagna-nursing. Yeah. No? First year college na siya ngayon, nursing, di ba? So, di ba, parang paano yun, Lord, di ba? Paano nyo pinagdesisyonan nyo ng pamilya? Actually, hindi ko din alam kung paano. Pero yung mga sitwasyon na yun, na ako, nagka-college, magastos talaga pag-college. Graduating ka, tapos graduating. first year college, gastos. Tapos, pang-enroll niya pa, syempre hindi naman pwedeng yung enroll niya pakiusap. Tapos dumating sa point na nag-pray ako, Lord, bigyan mo kami ng wisdom. Kasi kung wala kaming wisdom, hindi namin alam kung paano isipin. Then, bigyan mo po kami ng financial freedom, kasi hindi namin alam kung saan kukuhanin yun. Then dumating sa point talaga na, alam mo yun, pag may hindi kasi kayang isettle si family, nagpipray talaga ako. Bigyan mo kami ng wisdom. Then sa amin, sinettle talaga namin yun na walk with faith. Na ito lang yung bagay na yun. Yung part na to, ito lang muna yung sa akin. Kung kaya, pag may natirang baon ko, Papaubaya si kuya. oo, ito muna yung baon ko. Tapos bukas, pag may natira, ito muna. Then sa kanya, pag yung baon niya, sige ma, ito muna. Then even ngayon, sobrang hirap kasi baon ko, tas baon niya, magkalayo pa kami. Though sobrang hirap, pero yun pa rin, pray pa rin talaga when it comes kay God. So ito na, paano mo naman binabalanse yung school plus yung responsibilidad mo bilang anak sa family plus may ministry ka pa. Alam mo, maraming mga kabataan ang nagsistruggle dyan kung paano i-juggle yung mga yan. Kasi nasa ministry, ang dami mong ministry sa church tech, nasa kids, president ka ng youth, di ba? Tapos, syempre, sa bahay, kailangan mo maging responsableng kuya, responsableng anak, di ba? At the same time, nag-aaral ka pa. So, paano mo binabalanse yung mga bagay-bagay na yun sa buhay mo? Unahin natin sa bahay. Yung sa bahay naman, lumaki naman kaming normal. No, hindi naman na sinabi abnormal yung iba. Ang sinasabi ko naman, lumaki kaming tawag doon, alam namin yung boundaries namin. Alam namin yung mga gawaing bahay. Naturuan kayo. Naturuan kami.
Then sa pag-school naman, goods naman kasi kaya mo naman siyang i-balance. Pero when it comes sa ministry, dun talaga yung mahirap. Lalo na yung ministry mo, nandun yung heart mo. Oo. Actually, there is a time na nangungulila, even ngayon, ng mga nakaraan, dumating sa akin na talagang, even ako, alam mo yun, para kang umalis sa bahay nyo nang hindi mo alam kung saan ka pupunta, you feel lost. Hindi yung bahay namin, yung bahay ko, yung church. Na para kung, ano ba itong buhay na to, ganito, Kasi sa OJT mo ay naka-lock-in ka. Naka-lock-in talaga. Stay at, stay at work. Oo, Ganon. ang hirap. Tapos may mga time na, alam mo yun, pag alam nilang nag-church ka, tingin nila sa'yo, perfectionist. O bawal ka magsinungaling, nag-church ka. O bawal ka gumawa ng ganito kasi, di ba? Tapos sasabihin nila minsan sa'yo, pastor boy. Ganon. Kaya, ang So, how hirap. do you feel pag sinasabihan ka nila ng gano'n? Sa akin, natatahimik ako kasi di ko alam kung paano siya i-rebat kasi dumating sa point na lagi ko natatandaan yung sinasabi niyo na when it comes on religion, hindi niyo kailangan makipag-away. At saka alam mo kung ano yung tama at mali. Yun na. Tsaka, di mo na kailangan i-insist kung ano yung faith mo sa kanila. You can share your faith to them, but you can never insist kung ano yung paniniwala mo sa kanila. Diba? At syempre, alam mo, ano din yan crucial din yan, critical yan, kasi kinakailangan mo mag-maingat sa mga gagawin mo, kasi you are maintaining a good testimony. No? Kasi kapag nakitaan ka nila, all eyes on you kapag nakitaan ka nila ng negative, masasabihin sa'yo agad, Christian ka pa naman. Pero para sa akin, as a Christian, siguro ang sakit makarinig ng gano'n, na Christian ka pa naman, tapos ganyan ka. Pero alam mo, we can never please anyone. Parang one way or another, may mga tao pa rin talagang hindi ka magugustuhan. Totoo. Gawin mo man yung mabuti, di ba? May mga tao pa rin tataas ang kilay sa'yo. Pero ano mo pinakamahalaga, approve ka sa Panginoon. Totoo. No? So ito na, what's next for Lawrence? Ano pang mga plano mo after graduation? Sige na, ito na yung pagkakataon mo. So ayun, plano ko after this graduation, hindi na ako magpapahinga Kasi the way... Kasi di ba yung iba, after graduation, gusto mo muna magpahinga. Kasi nakapagod mag-aral. Ganyan. Totoo. Kasi after graduation, dito ko na masasabi yung word na this is the battle. This is the battle. Kasi hindi ko na kayang tiisin. Parang, na agad. Hindi ko na kayang tiisin. Nakada yung hibla ng buhok, puting buhok ng mga magulang ko. Doon ko nakikita yung hirap. Nakada nakikita ko yung nanay ko, puti-puti na yung buhok dito. Kumbaga gusto mong maabutan nila na buhay pa sila at nakita nilang successful ka. Even kanina, sinundo ko ng tatay ko, pagtanggal niya ng helmet, hindi ko na-imagine na Tanda na pala niya. ang tanda niya na pala. Alam mo yun na, hindi ko na-imagine na, alam mo yun, ang tagal na pala nila kaming pinagsisilbihan. Gusto ko this time, bago naman sila mawala, kami naman yung magsilbi para sa kanila. Kasi tawag doon, hanggang kailan ako mag-aantay kung hanggang kailan ako magpapahinga. Kaya sinabi ko, walang madaling trabaho. Totoo naman. Kaya sabi ko, this is my battle. Though na it is not really easy, na madaming rejection, alam ko yon at mapagdadaanan ko yon, but I'm still praying and fighting for my future. Ayan. We're looking forward for that future that God has in store for you. And kasama mo kami sa panalangin na one day, makikita namin si Lawrence, wow, may trabaho na. Si Lawrence, wow, nabibili niya na yung mga bagay na dati tinititigan niya lang. Di ba may mga ganon? Totoo. Merong mga ganong Di ba? May mga pagkain ka na gusto mong kainin pero hindi mo mabili kasi wala kang pera. May mga lugar kang gustong puntahan pero di mo magawa kasi busy ka sa school, kaya naman wala talagang budget para doon. Pero alam mo, time will come, mangyayari din yun. Yung mga desires ng heart mo ay ibibigay din sa iyo ng Panginoon. Kasi sabi nga, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Alam mo ba, kinakausap kita, talaga nag-flashback din ako nung estudyante ako kasi dati naglalakad lang ako From school to bahay. Kasi from bahay to school may pamasahe pa. Pag pauwi, wala na. Wala nang natira kasi ang daming mga bayarin sa school, ang daming mo mapapotocopy, di ba? So wala ka ng pamasahe pa uwi, lakad na lang.
Tapos makikita mo yung mga kaklase mo kumakain sila sa fast food. Ikaw, gutom na gutom ka, para kang ano. Na-try ko yan. Diba? Oo. Yung mga ganun moments. Tapos that time, napakamukha pa akong baluga that time. Tapos yung mga kaklase ko, uy, Lord, let's eat together dun sa may... Tapos pag nakakain ka dun sa gusto mong kainan, for example, sa isang fast food, para kang, alam mo yung, para kang ngayon ka lang nakakain. Di ba? Gusto kumain ka lang, parang mauubusan. Totoo. Yung Ganyan. even yung buto, Oo. gusto mo talaga hanggang dulo. Na-experience ko yan. Pero, grabe, gumawa ang Panginoon. Totoo. Ang layo na noon sa ngayon. Totoo, sinabi mo pa. At naniniwala ako ganun ka din. Ganun din ang mangyayari kay Lawrence. Totoo. Actually, tawag doon dati nga, sabi ng magulang ko, lalo na pag-gipet sabi ng magulang ko, yung imbis na pangkain sa labas, ibili na lang ng ulam, tapos iluto sa bahay. Now, kami na mismo nagde-decide na sabihin ko, may extra naman kami, sige, kain tayo sa labas. Oh, di ba? Ang sarap may experience yun na dati, tinuturo na, sana matikman din natin yun. But now, nagagawa mo na dahan-dahan sa magulang mo, at nagagawa niya na rin. Ano yung pinakapangarap mo para sa parents mo? Kumbaga parang, halimbawa, kami, pangarap namin na ma-travel sila kasama yung parents. Kayo, ikaw, anong pangarap mo Sabi para ko na sa nga ba, parents may mo? last question yan eh. Actually, pangarap ko sa magulang ko kasi tawag doon, bali lang sila muna, wag muna ako. Kasi yung work ko, hindi siya madali, lalo na family-oriented ako. Grabe. Yung kay mama, parang alam mo yun, safe, comfort zone mo yung family mo. But that time, sabi ko, sige ma, kaya mo yan. Kakayanin ko din to. Even yung kapatid ko, sabi ko, weakness ko yung kapatid ko. Pero this time, kailangan niya lumaban ng siya lang. Kailangan ko pagtiisan ng ako lang. Then, sa pagtitiis na yon, someday, may sarili na kami ng apartment, hindi na kami nangungupahan. Tapos, ang tawag doon, may sarili na kami bigasan. Oh, wow, negosyo. Then, isa sa mga pray ko na hindi na maglalakad yung kids club. Hindi na maglalakad yung kids club. Tapos magta-tricycle, pupunta sa simbahan. So kasi sobrang hirap nun, imagine mo umuulan. Tapos naglalakad lang sila. Ayun. So ibang mga magulang hindi pa sila inaanda. Yeah. Ayun lang. Wow, alam mo, napakapalad na magiging asawa mo in the future. O yung mga, natin, stuff natin dito. Sabi Pero totoo, napakapalad na mapapangasawa mo kasi family-oriented ka. Tsaka talagang mahal na mahal mo yung mga kids natin sa kids club. Kaya magiging mapalad yung mapapangasawa at magiging anak mo. Any final words, Lawrence, sa mga viewers natin today? So ayusin ko na yung word ko, baka pumiyak na ako. Ayun, despite na may mga bagay na mag-fall apart, hindi ibig sabihin na iniwan ka na ni Lord. Ibig sabihin, there's another opportunity, there's another open doors, and God makes an ordinary to make it extraordinary. Yeah, God can make ordinary into extraordinary. Wow, that's a word. Naku, maraming salamat, Lawrence, sa pagsama sa amin ngayong araw nito. At syempre, sa mga kapatid na kasama natin ngayong araw nito at nanood sa atin. But before we end, allow me to share our verse found in Jeremiah 29:11, and it says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Maraming salamat sa pagsama sa amin, mga kapatid. Till our next episode of Pod Christ, Kape, Kwento, Kristo. This has been your host, Sara Lagsak Arsenio, dahil dito, si Kristo ang bida. See ya! Bye! Bye!